Itong Florida Bus Company, I hope we can contact the concerned citizens. Yes. Brinat lang niya yung isang insidente na nagkakarerahan yung Florida Bus at ang balita ko, itidimanda ng Florida Bus. Remember, gumagawa tayo ng inspection, marami tayong nakitang violation sa Florida Bus. Remember? Diba? Tama po, Senator. And nakita na po namin yung profile nung nag-post po ng video. Ako bilang committee chair po ng public services, hindi ako papayag. Nakapalastugan ninyo na in-expose, kayo pa nagmamatapang. Itong nangyari ito po, lahat ko yung mga drivers nila, ni-require ko namin ng mandatory drug test po. Pero ang gagawin na lang po siguro namin, surprise na lang po yung drug testing nila. Kami na lang magsiset ng mga pecha araw. Ano pong ginawa ng LTO sa mga drivers nitong nasuspending mga units? Ni-revoke po natin yung lisensya ng mga drivers po na involved doon po sa video na yon. Sir Christopher, dahil po sa inyo, ayan, nasuspindi po yung 15 units at ako naman po bilang inyo pong committee chair sa Senado sa Public Services, sisugaduhin ko po na talagang may kalalagyan itong Florida at madisiplina po ito sa kanilang mga violations pa ng pinanggagawa. Yes, Senator po. Salamat po. Base po dun sa in-issue po ng board na preventive suspension order, 15 units po ang nasuspinde. Patungkol po doon, attorney, sa mga susiho nitong mga suspended bus at maging sa plaka, ano po ang masasabi po ng LTFRB po dito? Opo, part dun ng ano po, process po dyan is pagka nag-issue po tayo ng ang board ng preventive suspension order, dinadirect po natin yung operator po na isurrender yung plaka po. So yung plaka lang po ang sinusurrender po sa LTFRB para po hindi sila makatakbo. Sa ngayon po ay gaano ho katagal po yung suspension po na inisyo ho natin sa kanila sa Florida? Opo, ang base dun sa preventive suspension order, ito po ay hindi lalagpas sa 30 days yung preventive suspension. Although yun po yung main case po, yun sa yung show cause order po na in-issue din sa kanila ay habang ito ay nagpapatuloy din pong dinidinig po ng board. Attorney, meron na rin ho ba tayong result doon po sa drug testing na isinagawa po doon sa mga drivers na involved? At ano ho ang resulta? Meron ho ba nagpositibo ho sa kanila? Yun, base po sa, actually hawak ko po yung compliance po doon sa operator po, respondent operator po. Hawak ko ngayon. Na-receive po natin yung compliance nila noong June 30, 2025. Doon sa compliance nila ay nag-submit sila ng yung mandatory training sa seminar doon sa mga drivers and conductors nila and lalo na yung sa drug test. So base doon sa sinabit nila ay doon sa drug test, wala naman pong nag-positive sa lahat ng mga drivers and conductors nila. And attorney, siguro po maihabol na lang namin kung maaari na matignan din po ng LTFRB kung yung mga bus units po ng Florida din ay may mga nakalagay po na houseway driving call LTFRB po. Nang sa gayon din po ay yun po yung nabanggit din ni Sen na matignan and magkaroon din po daw sana ng random visit po sa mga kumpanya gaya po ng Florida. Nang sa gayon ay hindi po nila mapagandaan kung sakaling magkaroon din po ng random drug testing, ma-check din po yung facilities na meron po itong mga terminals po na ito. Yes, definitely. Para po dun sa lahat ng mananakay or makakita po ng mga same incident po ng mga ganitong merong kapabayaan or mga showing po na hindi maayos yung pagpapatakbo, lalo na sa mga public utility vehicles, ay mariin pong i-report po ninyo sa LTFRB para po ito ay matugunan at ma-deter na rin, ma-avoid po yung lahat pong aksidente na mangyari po. Unang-una, I just want to assure you na yung buong gobyerno, hingi ng DOTR, nasa likod mo. No, yun ang kabigin-biginan ni Presidente. No, na lahat ng mga katulad mo na nagmamagasakit lang para siguraduhin na yung mga abusadong mga PUV, hindi lang bus, pero lahat ng PUV na nangaabuso ng mga prangkisa nila at nagbabiolate ng mga regulasyon natin sa kalye, ma-report. Yung sinasabi nila na fast forward, no, can you just confirm na hindi totoo yun, na fast forward mo yung video? No? Yes po. Regarding po dun sa issue po na fast forward po yung video,
Actually, ngayon lang po ako magsasalita. Marami pong gustong kumuha ng side ko before, pero never po ako nagsalita. Kaya lang dahil po doon sa may mga threat, kaya doon na po ako nag-decide na magsalita po ng side ko. Opo. Ay, yung regarding po doon sa video is yung nai-post po, according po sa mga kaibigan ko, mga editor po, dahil hindi ko naman po kabisado mag-edit-edit. Parang yung video po kasi is galing po sa cellphone. So malaki po yung file, and then nung pinag-edit. nung nai-post po sa Facebook, na-compress po yung files. Kaya po medyo nagja-jam siya, kaya parang medyo bumilis po yung video. And at the same time, nag-jive siya doon sa background music po. Pero buti na lang po meron backup po na dashcam na makikita po talaga na mabilis po talaga. So, walang fast forward? Wala po. Walang Wala. pag-alter dun sa speed Wala po. ng video? Wala po. So, yung nakita mong bilis na yon with your own eyes, Yes yun po. din ang pinapakita dun sa camera? Yes po. If you don't mind, Mm-mm. kasi nandun ka sa sasakyan, no? May Yes kasama po. ka sa sasakyan. Yes po. Okay. So, hihingin din namin yung statement nung nung kasama mo. Gano'ng kabilis ka nun? Nung parang hinahabol mo yung mga Opo. bus na yun. Bali, ang takbo po namin that time is around mga nasa 125 to 130 po. So, the mere fact na 120 kayo, Apo. ginampasan ka ng mga bus na yon, gampas ka ng 120. Mas mabilis po. Okay. So, anyway, buti na rin naklaro tayo dyan. No? And, ipapasok natin lahat yan dun sa ongoing investigation and hearings dito sa GV Florida. No? Case. Pasensya ka na sa stress na naramdaman mo. Kaya nga, nung nakita ko yon, no, na may threat yung nag-issue kagad ako ng statement. No? Yes po. Kasi gusto ko protektado ka at magaman nung GV Florida na nasa likod mo kami. Thank you po. No, kaya nakita mo naman, umatras Yes. sila a few days Yes po. after dun sa threat nila. No? Pero hindi ganun-ganun lang yun. No? Ongoing pa yung hearing at may consequences yung ginawa nila at ng kanilang mga driver. Yes No, po. dito. So, wag ka mag-aalala. Nasa likod mo kami. Secretary, matanong lang po natin, no, after po ng 30 days suspension po nila, ano pa ho ang susunod na hakbang po natin dito sa Well, GV Florida? pinapamadali ko na yung resolution ng kaso. No? At kung talagang mapatunayan na ginawa nila yun, may kaakibat na mabigat na penalties yun. No? Ayoko lang pangunahan yung magiging resulta. Sabi ko nga paulit-ulit, no? Kung merong na-aksidente doon at merong nasalpok yun nung tumawid sila sa kasalubong na lane, tingin ko, matindi ang magiging disgrasya doon. Hindi biro itong ginawa ng mga driver nila. So, paulit-ulit ko sinasabi, pagka ganun, pasensyahan tayo. No, kung ano magiging resulta nitong magiging mga penalty at consequence nitong ginawa nila. Pakalawa po, Secretary, yung plaka ho ba ng mga units po na ito ay na-turn over po ba Oh, hindi na tumatakbo yung mga units. No? I-check ko lang kung nasan yung mga plaka. Pero, typically dyan, tinatanggalan ng plaka yan para hindi makabiyahe. Pangatlo po, kaya po din po ba, Secretary, yung mga susi raw po? Aagamin natin. No? Salamat kay Sen. Rafi sa kanyang suggestion. Aagamin natin kung pwedeng gawin yun. No? Nakunin yung mga susi para siguradong hindi na tumakbo yung mga unit na yun. And pang-apat po, kung doon po ba sa drug testing po na isinagawa doon sa mga drivers po natin, may resulta na po ba kung may nagpositibo rin po ba sa kanila? Parang negative Okay. no, yung resulta. No, pero kahit na negative pa yun. Yes. No, kahit na negative pa yung drug test, hindi pwede yung ginawa nila. Yes po. No, hindi pwede yun. May nabanggit po ba, Secretary, sila na depensa po, bakit po gaanon, kabilis po ang takbo nila? Wala pa akong naririnig. No? Hinihintay ko pa yung report ng LTFRB. Yes po. Wala pa akong naririnig. Pero walang excuse yun . Yes po. Walang excuse . Diba? Hindi pwede yun. No? Kahit na nagmamadali pa sila, kahit ano, hindi pwede yun. May mga camera din po sila na pwede naman nilang gamitin to prove kung talagang hindi po mabilis yung mga bus nila that time. Tama. Papasubpinan natin lahat yun. Alam ko, pinasubpinan na ng LTFRB yan. Very thankful po kami, Secretary, dahil finally po ay humarap po sa atin si Sir Carlo at Oo, narinig Carlo, po thank natin. you talaga. Yung- Kasi importante yung pagharap mo kasi mabibigyan din ng lakas ng loob yung iba nating mga kababayan na mag-report din ito. No, na alam nila na nasa likod ng gobyerno at hindi sila matatakot. Opo. Kaya nga din po nagsalita na po ako dahil alam ko po na andyan po kayo na nakasuporta po. Salamat. Salamat Diyan makakaasa ka talaga. Kagaya ng sinabi ko, Presidente mismo ang magbibigay ng assurance sa'yo na nandito kami. Salamat, Carlo. Thank you. Thank you so much din po, Secretary. Thank you talaga. Thank you.
Senator Raffy. Gusto ko po magpasalamat personally sa inyo dahil pinasamahan niyo po ako sa mga mababait ninyong mga staff dito po sa office po ni Secretary Vince Dizon. And nag-promise po si Sec Dizon na magbibigay po siya ng security po para sa safety po ng family ko. Gusto ko po ding sabihin na gusto ko pong i-set aside po muna yung criminal case na pwedeng ikaso against the Florida, pero hindi ko po kino-close yung probability na mag-file ako once na magtuloy po yung mga threat po sa safety po ng aking family. At nag-sure din naman po si Secretary Vince Dizon na magtutuloy-tuloy daw po yung investigation regarding dun po sa case ng Florida. Thank you so much, Senator Raffy, at sa mga mababait mong staff. Salamat po sa assistance. Salamat. Salamat sa'yo, Idol Raffy.